Sa isang eskwelahan, kapansin-pansin na marami ng estudyante ang nawawalan ng pag-asa na makipag-compete kay Furuhashi dahil sa consistent niyang pagiging top 1 sa buong school. Ngunit sa kabila nito, nagsisimula siyang magtanong sa sarili kung hanggang saan ang kanyang mararating. Mina Ashiro, Gen Narumi, at Isao Shinomiya, iniisip niya na balang araw, maaabot o mapapantayan din niya ang level ng mga taong ito. Makikita na siya mismo ay nagre-reflect at nagbabalik tanaw sa kanyang mga naging karanasan, kasabay ng training ni Reno gamit ang number 6 weapon. Sa isang lugar, makikita ang mga Yoju kasama ang Honju na siyang namumuno sa kanila. Sinecure ng Defense Force ang buong area, at dahil wala ng sibilyan doon, agad nilang inihanda ang kanilang mga kagamitang pandigma. Kasama sa operasyon si Reno, nasuot na ang Kaiju number 6 suit. Namangha siya sa kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan at halos hindi makapaniwala na siya mismo ang gumagamit nito. Maging si Furuhashi, na nasa kanyang tabi, ay dama ang matinding lamig ng kapangyarihan ng weapon number 6, isang lamig na halos kayang magparalisa sa kanya sa tindi ng enerhiya nito. Hindi makapaniwala si Jugo, ang captain ng 4th Division, na nagawa ni Reno na itaas ang kanyang combat level sa loob lamang ng isang buwan. Ayon naman kay Vice Captain Toko Kirimori, base sa data mula sa 3rd Division, malinaw na ipinapakita ang mabilis na pag-improve ni Reno mula nang sumali siya sa Defense Force. Sa kasalukuyan, ang inilalabas niyang lakas sa labanan ay mas mababa pa kumpara kay Kikoru, pero mas mabilis ang kanyang rate of improvement kaysa rito. Dahil dito, napansin nilang kakaiba ang potensyal ni Reno. Ipinaliwanag ni Jugo kay Reno na ang Honju na haharapin nila ay isang Mole Type 67 na may fortitude level na 6.4. Binigyang diin pa niya na kung sakaling dumating ang punto na hindi na kayang labanan ni Reno ang halimaw, siya mismo ang re-responde para i-neutralize ito. Sa huli, sinabi niya, kaya ngayon, tignan natin kung karapat-dapat ka nga bang maging tagapagdala ng weapon number 6. Agad nilang sinimulan ang Bunqui Pass Neutralization Operation sa pangunguna ni Reno. Mabilis na napansin ni Furuhashi ang kahanga-hangang bilis ni Reno, kaya naman hindi rin siya nagpahuli at agad niyang inilabas ang kanyang full power upang makipagsabayan. Habang mabilis na tumatakbo si Reno, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Jugo na ang paggamit ng Kaiju weapons ay nagdudulot ng matinding stress sa katawan at unti-unting nagpapabawas ng iyong lifespan. Bukod dito, pinaalalahanan siya ni Jugo na mayroon lamang siyang time limit na 10 minuto para magamit ang weapon number 6. Nakakita si Reno ng isang Yoju at agad siyang sumugod upang lapitan ito. Ngunit bago pa man siya makagalaw ng maayos, biglang nagyelo ang kanyang mga paa, senyales na hindi pa niya ganap na nakokontrol ang kapangyarihan ng Kaiju weapon number 6. Mabuti na lamang at mabilis na nakaresback si Furuhashi, pinaputukan ang Yoju upang mailihis ang atensyon nito. Dahil dito, nakahanap ng pagkakataon si Reno at siya man ay bumaril din sa Yoju. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang kumalma, tulad ng itinuro sa kanya sa training. Sa kanyang ikalawang atake, matagumpay niyang natamaan ang core ng Yoju at tuluyang napatay ito. Sa nakita, napatulala si Furuhashi, hindi niya matanggap ang laki ng agwat ng kanilang lakas ni Reno. Napatanong siya sa sarili kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin niya magawang tapusin ang isang Yoju gamit lamang ang isang atake, samantalang si Reno ay nagawa ito ng walang pag-aalinlangan. Ayon sa kanyang mga alaala, nagsimula ang kanyang pagbagsak noong araw na sumali siya sa Defense Force. Maging ang kanyang grades ay biglang huminto sa pagtaas, at sa kanyang isipan, malinaw niyang nakikita na hindi niya kayang makasabay sa kanyang mga kasamahan. Doon niya unang nasilayan ang mga taong may tunay na talento, at araw-araw, mas lalong lumilinaw sa kanya na wala siya ng mga katangiang iyon. Pinilit niyang magsumikap, subalit kahit anong gawin niya, hindi niya magawang makalapit sa kanilang antas. At sa kanyang mga bangungot, ang pinakamalaking halimaw na hindi niya matakasan ay si Reno mismo. Dahil sa labis na pag-isip, nagkaroon ng pagkakataon ang halimaw na atakehin siya, dahilan upang siya ay mapatalsik at mawalan ng depensa. Bago pa man siya tuluyang malapitan ng Yoju, agad na sumugod si Reno at pumwesto sa kanyang harapan upang protektahan siya. Sa sandaling iyon, nagpasalamat si Reno kay Furuhashi, dahil kung hindi dahil sa ginawa nito kanina, hindi niya muling mababalik ang kanyang katinuan at focus sa laban. Sa pagkakataong ito, hinarap na ni Reno ang Honju. Inilabas niya ang 43% ng kanyang combat power at mabilis itong nilapitan.
Hinawakan niya ang isang bahagi ng katawan ng Honju at agad itong nagyelo. Habang patuloy siyang tumatakbo paakyat sa nagyelong katawan ng halimaw, tumalon siya ng mataas upang umatake. Ngunit agad niyang na-realize na sobrang tibay ng balat ng Honju at mas mabilis itong mag-regenerate kumpara sa mga Yoju. Dahil dito, muling tinaasa ni Reno ang kanyang combat power sa 46%, subalit hindi pa rin siya nakontento. Muli niya itong itinulak hanggang 51%. Sa biglaang pagtaas ng enerhiya, tila naramdaman ito ng Honju at agad itong naglabas ng matutulis na spikes mula sa kanyang likuran. Dahil sa matinding kapangyarihang ginagamit ni Reno, namula ang kanyang mga mata na para bang nagkaroon ito ng sore eyes. Mabilis siyang tumakbo patungo sa Honju, sabay nag-charge ng isang malakas na pagtalon. Nang makarating siya sa likod ng Honju, pinaputukan niya ng sunod-sunod ang mga spikes ng kalaban. Dahil dito, agad na naiulat na nagawa niyang sirain ang uni organ ng Honju. Ngunit kasabay ng tagumpay na iyon, makikita ring dumudugo na ang kanyang mga mata, isang malinaw na senyales ng matinding pinsala at bigat na dulot ng kapangyarihang taglay niya ngayon. Agad nilang napansin na nagsisimula ng mapunit ang mga muscle ni Reno sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at mabilis ding tumataas ang kanyang blood pressure. Ayon sa Vice Captain, ang dahilan nito ay ang hindi na kinakaya ng katawan ni Reno ang sobrang lakas at bilis na ipinapakita niya sa pakikipaglaban. Ngunit agad itong itinanggi ng Captain na nagsabing, hindi. Yan ang tunay na si Reno na nakikita niyo ngayon. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang weapon user ay nagawang makipag-synchronize sa malakas na enerhiya at mga cells ng isang Daikaiju, nagkakaroon ito ng kakayahang i-boost ang daloy ng bilis papunta sa utak. Ang resulta, lalo pang napapalakas ang kakayahan ng gumagamit. Gayunpaman, nakadepende rin ito sa personality ng isang tao kung hanggang saan ang magiging epekto o kung mauwi ito sa kanyang pagkawasak. Sa huli, nagbabala ang Captain kay Reno, kapag hindi mo nagawang kontrolin ang lakas ng kaiju weapon, hinding-hindi ko na muling ipapagamit ito sa'yo. Habang naglalakad si Furuhashi, naalala niya ang mga salitang binitawan niya kay Reno. Na noong mga panahong hindi kinaya ni Reno ang bigat ng kapangyarihan ng kaiju weapon, doon niya naramdaman ang paggaan ng kanyang pakiramdam. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na isa siyang masamang kaibigan. Samantala, sa loob ng isipan ni Reno, paulit-ulit na may tinig na nagsasabi sa kanya, ako dapat ang gumawa nito, ako dapat ang gumawa nito. Kasabay ng mga salitang iyon, ramdam niya ang matinding sakit na bumabalot sa buong katawan niya. Unti-unti rin niyang napagtanto na hindi na niya ganap na makontrol ang kanyang katinuan, na para bang may ibang puwersang kumakain sa kanya mula sa loob. Sa kanyang pagbagsak sa lupa, biglang nagyelo ang buong paligid. Dahil dito, halos 35% ng katawan ng Honju ang nagyelo. Hindi nag-aksaya ng oras si Reno at agad na ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake upang hindi na makapag-regenerate ang kalaban. Subalit, napansin din ng mga scientist na patuloy nang nasisira ang katawan ni Reno, 16 na muscles na ang napupunit at mayroon na rin siyang 4 bone fractures. Paglanding ni Reno sa lupa, hindi niya agad namalayan na nabali na pala ang isa niyang paa. Nang makita ito ng Captain, agad siyang nag-utos kay Reno na tumigil na at siya na mismo ang haharap sa Honju. Ngunit sa kabila ng kanyang desperadong kalagayan, patuloy pa rin ang tinig sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na sinasabi na siya ay mahina. Biglang umeksena si Furuhashi at malakas na tinawag ang pangalan ni Reno. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan nito at sumigaw sa Captain na bigyan pa si Reno ng kaunting oras. Habang patuloy siyang tumatakbo at umiiwas sa mga naglalakihang bloke ng yelo sa kanyang daraanan, natanong ng Captain kung gaano kalakas ang combat power ni Furuhashi. Sumagot naman ang Vice Captain na base sa records, nasa 24% lamang ito. Ngunit sa kanyang nakikita ngayon, hindi makapaniwala ang Captain na yon lang ang tunay na limitasyon ni Furuhashi. Nang masilayan na niya si Reno, hindi agad makalapit si Furuhashi dahil sa makakapal na bloke ng yelo na humaharang sa kanyang daraanan. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Buong lakas niyang winasak ang mga yelong iyon gamit lamang ang kanyang sariling mga kamay. Sa huli, napatingin na lamang si Reno sa kanyang harapan, kung saan nakatayo na si Furuhashi, handang sumuporta sa kanya. Binuhat ni Furuhashi si Reno sa kanyang likuran habang mabilis na tumatakbo. Nang magkamalay si Reno, nagulat siya, ngunit agad siyang sinabihan ni Furuhashi na binigyan sila ng Captain ng ilang oras para tapusin ang kalaban.
Pagkatapos ay diretsong tinanong niya si Reno, tatalunin mo ito, di ba? Para maging official na magamit mo ang Kaiju No. 6 weapon. Bigla niyang binigyan si Reno ng headbutt, dahil pakiramdam niya ay wala itong tiwala na magagawa niyang tulungan siya. Ngunit buo ang loob ni Furuhashi, kampante siyang kaya niyang suportahan si Reno. Sinabi pa niya, mas matanda ako sa'yo, kaya maaasahan mo ako. Dahil dito, napangiti si Reno at taos pusong nagsabi, kahanga-hanga ka talaga. Sa tuwing nakakaramdam ako ng takot, palagi kang nandyan para suportahan ako. Sa huli, idinagdag niya, kaya naman umaasa ako sa'yo. At sa puntong iyon, sabay na nilang sinimulan ang kanilang pag-atake laban sa Honju. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.